Hello guys! Happy Sunday sa inyo! Ito si Soxy Mendoza again, nagbabalik ang inyong agripreneur, ang inyong entrepreneur at ang inyong rakiterang nanay. So guys, nandito tayo ngayon sa farm at dinala natin guys ang ating panghulip na lungkong lansones. Kasi 2 years ago, January 2021, nagtanim tayo ng 150 na lungkong lansones. Dahil yung mga pinatanim ni tatay noon ay dahil hindi pa ako marunong mag-handle ng farm at babago pa lang ako nag-aaral, ay nangamatay, ginapangan ng baging. So ang nakasurvive lang ng lungkong lansones natin, kasama ito malalaki na, ay bari 100 lamang na puno. So, ang ginawa namin noong January 2021 ay bumili ako sa Victoria ng lungkong lansones, parang sa nursery yun na pag-aari ng Vice Mayor. Tapos, itinanim natin noong 2021. Ngayon, pero yung iba kasi, siguro out of 150, mga 10 o 15 yung hindi nakasurvive. I don't know what had happened. So, ito na yung panahon ng ating paghuhulip at dinala nga natin dito sa farm natin para itanim ni Mamang Dario. At ngayon din ay unti-unti na natin binabawasan ng ating saging na saba at instead tayo ay magtatanim ng bangalan. Bakit ba darating ang araw na ang ipapalit ko sa saba ay ang mga bangalan? Bakit kailangan natin palitan ang ating mga saging na saba? Ay kumikita tayo dyan. Yan kasi ang nagsusustina sa ating farm. Ibinibenta natin yan, pang sweldo natin kay Mang Dario. Pero bakit nga ba si Miss Soxy ay napalalaki na at napadami na natin ang saba at kumikita naman? Bakit kailangan nating palitan niya ng mga bangalan? Kasi ang unang-una, itong lugar natin sa Mindoro ay lugar na kung saan prone sa bagyo. Ay ang mga saba kasi ay ang lalaki ng puno na yan. Itong lugar na ito ay dinevelop natin na lansonesan, yung marami tayong puno na lansones. So napursi ko na kung sakaling tamaan siya ng malakas na bagyo at biglang humilig siya sa mga lansones natin, ay it would be fatal and destructive para sa mga halaman natin, itong mga malalaking puno ng saging. So kung bangalan ang gagamitin natin, medyo maliit ang kanyang puno at manageable, ay hindi masyadong madadamage ang ating mga halaman. So yun ang unang number 1 reason kung bakit papalitan natin ang mga saba na saging. Pero hindi yan bigla. Unang-una ginagamit natin yan na pakain sa ating mga Burmese worms. Pangalawa, may presyo ang bangalan. Kasi yung demand niya sa market ay per kilo ang labanan ng pagbibenta. Although kumikita rin dito, pero mas nakita mas feasible. So, dual purpose kung bakit natin papalitan. At as I explained na yung dalawang reason na yun kung bakit papalitan natin. Anyhow, bantayan natin si Mang Dario at ang Ate Luz at daladala nila ngayon galing sa labas ang ating mga lansones. See you guys. Stay tuned in kasi ngayon linggo ito ay kahit paano magbibigay tayo ng tip. Medyo masakit-sakit ang ating paa pero tolerable naman at ating ipipicture at bibigyan natin ng update ang ating ornamentals, ang ating mga bubuyog, ang ating mga paminta. Ang gaganda na guys. So dito pa lang ay magbibigay na ito ng saya sayo at at the same time ay talagang nakakawala ng stress. I've been stressed lately sa mga deliveries at sa mga orders natin at sa ating mga work. Kaya ito ay nandito tayo sa farm para at least mabigyan natin ng instructions si Mamang Dario para ngayong linggong ito kung anong gagawin natin. Stay tuned in! Guys, bibigyan ko na kayo ng update dito sa ating mga halaman. Ito nga ang ating mga philodendron, napakalalaki na. Ito ang ating mga stingless bees, wala tayong gagawin ng buong December habang tag-ulan. Hayain lang siya dyan. Pinatibay lang natin ang ating mga tali para pag nagkabagyo ay wala tayong magiging problema. Ito nga guys, ang ating vanilla, ang ating nakakapit sa rambutan, ang orchids natin. At ang ating mga bromeliad guys, tuwang-tuwa, ang gaganda, colorful na sila. Although yung iba ay nasishadan kaya hindi makalabas ang tunay na kulay nila. So guys, pag tag-ulan, favorite ng bromeliad.
So guys, ang medyo may problema tayo itong kalamansi na ito dahil hindi lumaki, dahil ayaw niya ng nasishadan. So ihihikap ko kayo guys dito. Tingnan natin itong mga punla, itong mga kaway ng ating paminta. Ayan, makikita nyo, buhay na sila. So the best talaga na magtanim ng paminta, ng mga cuttings ng paminta o kaway pag tuwing tag-ulan. So guys, tatandaan ninyo, ang paminta ay napakadaling mabuhay. At darating ang araw kapag namumunga yan, bibigyan natin ko kayo ng update diyan din. Ito ang mga philodendron natin, ang black cardinal, napakaganda rin. Atin itong papaltan ng paso at nang lumaki sila. Kaya nga guys, ito susubukan natin na tahakin ang palabas at abangan natin si Mang Dario, dahil si Mang Dario ay kinukuha nga yung ating mga kargada. Ang tawag nga ng ating BFF Epectos. So silang dalawa at ng Ate Luz ang nandun sa labas bumibili ng pagkain ng aking kapatid para naman tayo may kainin dito sa farm. At dito natin sa labas abangan. Ito makikita nyo guys, ang bunga ng mga vanilla. Aabutin pa ito guys ng January, baka hindi pa ito hinog. Yung kasama niyang iba ay medyo natutuyo na pero medyo mataas pa ang moisture content, kaya hindi pa natin siya pinapackaging. Pero ang bango-bango na niya. Ito nga guys, tuwang-tuwa ako dito sa kalamyas natin. Dito tayo kumukuha ng pansuka. So itong flowers ng kalamyas ay nagsisilbing pagkain ng ating mga bubuyog. So guys, overall, ay ang buong December ay halos umuulan every other day or every week ay merong ulan o kaya ay gabi. Kaya ang ating mga bromeliads ay tuwang-tuwa. Gayon din ang ating iba pang mga halaman. Pero may effect din na hindi maganda. Ipapakita ko sa inyo mamaya at namatay ang ating isang lansones. So lumabas muna tayo dito guys. Ito ay labas ng bakod. Ang may-ari nito ay ang lulang natin. At makikita nyo guys, sa labas ng bakod niyan, hiniram muna natin ang space na ito. Nilagyan natin ng mga pinya. Mga corona lang yan guys. Ayan na nga si Mamang Dario. At daladala na niya ang ating mga panghulip na lungkong lansones at saka ilang piraso na bangalan na inimporta pa natin sa Victoria. So napakalaking bagay ang meron kaming trolley dito dahil ng isang puntahan lamang sa labas at ikinakarga ang ating mga epektos o ang ating mga plants. Guys, sorry ha, ang tawag ko epektos, ako'y nagbibiro lamang. So guys, tingnan nyo nga guys, nandito na, ito ay i-acclimatize muna natin, hindi agad ito itatanim ni Mamang Dario. Most probably after 2 or 3 days, kapag medyo naka-adjust na siya, ay atin na ihuhulip na itong mga lungkong lansones na ito. So bali nung 2021 guys, 2 years mula nga ng January, ay nagpatanim tayo ng 150 na lansones at medyo may nabatay dyan. So, kaya maghuhulip tayo, bumili tayo ng 15 piraso na lansones. Ito nga guys, ang pinyahan namin, hindi masyadong lumaki dahil inilipat namin yan galing doon sa lugar na kung saan may lilim. Kaya dito, nilagyan ni Mamang Dario ng mga bunot para huwag ito masyadong damuhin. And at the same time, ay magsilbing pagkain din ng lupa ang mga bunot. Makikita nyo guys, ang pagkakaiba ng exposed na pineapple at ang tataba niya. At expected ko na bubunga na yan ngayong between May and June. At ito'y 2 years na. Pagka corona itinanim nyo, 2 taon ay bubunga na. Pero kapag suhi ng pinya ang pinagkuhanan yan, yan ay 1 year lamang. Ito'y sa harapan ng aking bahay guys, sa Santa Isabel. Anyway, ito nga guys, ang sinasabi ko sa inyo, namatay na lansones, ang laki na. Ay, ang suspects ako dito ay na tubigan. Ito nga guys, ang native na paminta, hindi siya tumaas-taas, bubwit siya, at parang dwarf na paminta siya, pero namumunga na siya. Unlike dun sa iba. Ito nga guys, ang biyaya ng kalikasan, ang ubi, hindi namin tinanim, kinuha lang namin. Puting ubi yan, nagluluto kami yan, ginagawa namin minatamis na ubi. At may nabibiling Alaska na kulay violet. So, guys, ito nga, tayo natapos na at ginutom tayo, dumaan tayo dito sa Chippings, almost 1 o'clock na, kaya medyo naubusan na tayo ng pagkain dito, pero may mga choices pa rin naman, gaya ng mga apritada, kaldereta, dinuguan, at kung ano-ano pa dito sa Chippings. Favorite natin kumain dito guys, sa may kamil-mil na Chippings, at ang pinili nga natin guys ay ang inihaw na bangus. Ito nga guys, si Kuya, salamat, shout out kay Kuya, ito ang nagtatid sa atin at sumundo rin sa atin sa bulusan para hindi na tayo mahirapan. Kakain muna tayong tanghalian dito. Guys, salamat po.